Guys, good morning. Ngayon nandito tayo sa garahe at tayo ay magkakarga ng diesel sa site. Bago yon, magbabahagi ako sa inyo ng konting kaalaman tungkol dito sa truck na ito at patungkol sa ating trabaho. So ngayon, isa-isahin ko sa inyo yung mga basic na dapat gawin bago paandarin ito at bago pausadin yung truck, at kung ano yung magiging trabaho natin mamaya, kung ano yung mga pangarga natin, kung ano yung mga lugar na dadaanan natin. Kukunan natin lahat ng video yan mamaya at i-share ko sa inyo kung ano man yung mga maiingkwentro natin sa daan. So sa araw na ito, papanda rin natin tong truck at tayo ay magpapakarga ng 200 liters na diesel sa Oceana Gold mine site. Ito meron siyang pangalang o kalso para safety. At dito banda, nandito yung battery. Ito guys, kung i-share sa inyo na hindi natin mapapa-andar ang Howo o ang China truck kung hindi naka-on ang battery. Kaya itong sticker ito ang switch ng battery, itong kulay red na ito, kailangan ito naka-on. Kasi kahit anong gawin natin, kung hindi yan naka-on, hindi yan naandar. Kaya ito, gagawin natin, o-on natin yan. Yan. Pero bago yun guys, i-check muna natin yung mga langis, tubig, lahat ng accessories na nitong sasakyan. Pero ngayon maikli lang kasi yung video na gagawin natin ngayon. Sa ibang video ko na lang ipapakita kung paano i-check yung langis, yung coolant, lahat ng mga accessories ng sasakyan na ito. Doon yung malalaman kung ano yung mga dapat i-check bago to patakbuhin. Pero ganun pa naman kasi ito nakapag-deliver na kami kahapon ng buhangin dito. Ibig sabihin, na-check ko na lahat ng accessories nito. Okay, gumagana lahat. Ngayon, papakita ko lang kung paano ito paandarin. Una, yung switch ng battery, kailangan natin i-on. Pangalawa, ito meron siyang remote. Ipindutin natin para mabuksan natin to kasi nakalock. Ayun. So, ito guys, dahil nakasara tong bintana niya, i-on natin tong ignition, pero hindi pa natin i-start yung makina. On lang natin. Ayan. Pag umilaw ng ganyan yung dashboard, hintayin natin na bumaba lahat ng arrow ng bawat bawat gauge nito. At pagbaba ng ganyan, saka natin i-on yung makina. Ayan. Tapos baba natin itong mga bintana para pumasok ang hangin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung dapat chine-check ng driver, yung magsisilbing mata ng driver sa temperatura o init ng makina. Ito yon, yung temperature gauge nya, at yung revolution per minute, ito naman yung tinatawag nating RPM, at yung sukat ng diesel o yung fuel gauge ay ito naman, at yung ito pala yung yung
tawag niyan, speedometer o yung tinatakbo niya, kung ilan yung tinatakbo niya. Ito yung RPM, sorry, ito yung RPM. Sa susunod na video natin, ipapakita natin kung paano sundin ang bawat gauge na ito. Kasi nandito yung sikreto ng China truck. Ito sa RPM, nandito at nandito. Kung paano siya ikambyo ng maayos na hindi tumutunog. Ayan. So, ngayon, magpupundo tayo ng hangin. Kasi hindi natin maaapakan ng clutch, hindi natin mapapahinto ang truck, hindi natin may papasok ang kambyada nito kung hindi sapat yung hangin ng truck na ito o hindi nakapagpundo ng sapat na hangin. Kaya pag nagbabaser na ganyan, tumutunog na ganyan, ibig sabihin kulang pang hangin yan. Pag start ng ganyan, hintayin natin mga 5 minutes na umaandar o di naman kaya magbabaser yung air dryer niya sa likod. Pag yun ay tumunog na ng malakas, ibig sabihin sagad na yung hangin nito, punong-puno na yung tangke niya, kaya nag-release na siya ng hangin. Ibig sabihin malakas ng preno at mapapagana na lahat, maski busina niya. Yan, pag walang hangin ito, hindi po gagana ang busina niya. Lahat ng mga accessories nito, mga pindutan na to, yan, at maging sa kambyada niya, sa susunod na video natin, i-share ko sa inyo ang lahat ng yan. So ngayon, ang masasabi ko lang ay yung pagpapaandar ng truck na ito at yung pagiging safety natin mula sa site hanggang sa makarating tayo sa ating destinasyon at sa makabalik muli sa garahe. Yan yung mga kukunan natin ng video. Ngayon, i-share ko sa inyo na ayan, pag napuno na siya ng hangin, kasi nakakapit yung pangalso natin doon sa gulong. Kaya ibig sabihin, pag hinila natin yung kalso, hindi yun basta-basta mahihila kasi nakakapit siya. Pinakapit natin para halimbawa may magtanggal man ng kalso, hindi aabante o hindi aatras yung kasi nakakapit. Ngayon, pag sapat na yung hangin nito, i-atras lang natin ng bagya konti para matanggal natin yung pangalso, saka tayo aabante. Napaka-importante na meron tayong kalso at gumagana yung ating maxi brake. Ito, maxi. Yan. So, yun na lamang muna guys sa araw na ito. At i-update ko kayo mamaya kung ano na yung mga susunod na gagawin natin sa araw na ito at kinabukasan. Dahil nandito tayo ngayon sa Didipio at pupunta tayo ng Pangasinan. Doon tayo kukuha ng ikakarga natin dito sa dump truck. So ayun, hanggang doon na lamang guys at magandang araw sa ating lahat.